Tinalikuran mo ako matapos kong ibuhos ang lahat ng pawis ko para sa iyong yaman. Ngayon, sa harap ng iyong bagong babae, itinapon mo ako na parang basahang marumi. Pero tandaan mo, Ricardo, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay itinayo sa utak ko. Sa isang pirma ko, guguho ang iyong kaharian. Ako si Elena, at ito ang aking pagbangon mula sa iyong kataksilan. May bukas pa ba para sa isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang dangal? Huwag kang mag-alala, Miranda. Pipirma rin siya sa mga papeles na yan. Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. At saka, tignan mo nga ang mga kamay niya. Para na siyang liha sa gaspang. Nakakasuka na tuwing hahawakan niya ako. Ibang-iba sa malambot at makinis mong balat. Napatigil ang buong mundo ko sa narinig kong tinig ni Ricardo mula sa loob ng kanyang opisina. Nakatayo ako sa labas ng pintong gawa sa mabigat na kahoy. Ang mga daliri ko ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na sisidlan ng mamahaling hand cream. Iyon ang regalong binili ko para sa kanya sa aming ika-20 anibersaryo. Nagtipid ako ng ilang buwan, kinalimutan ang sarili kong pangangailangan para lang mabili ang bagay na alam kong gusto niya. Pero ang boses na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig. Ngayon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking pagkatao. Dahan-dahan kong tinignan ang sarili kong mga kamay. Ang mga daliring ito ay puno ng maliliit na pilat mula sa mga kemikal sa laboratorio. Ang mga palad na ito ay magaspang dahil sa libu-libong oras na ginugol ko sa paghahalo ng mga formula ng pataba na nagpayaman sa kumpanya ni Ricardo. Bawat kalyo ay marka ng aking sakripisyo. Bawat bitak sa aking balat ay patunay ng aking pagpupuyat para lang maging matagumpay ang negosyong itinayo naming dalawa. Akala ko, ang mga sugat na ito ay mga medalya ng aming pagsasama. Ngunit sa paningin pala ng asawa ko, ang mga ito ay kadiri at nakakasuka. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na hampas sa aking dibdib. Ang maliit na bote ng cream ay dahan-dahang nadulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Wala itong nilikhang tunog ng lumubog ito sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng aking pandinig, parang may isang malaking kristal na nawasak sa milyong piraso. Ang hangin sa paligid ko ay naging masikip. Tila ang bawat hininga ko ay may kasamang bubog na sumusugat sa aking mga baga. Bakit? Iyon lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko, sa kabila ng talino at lakas na ibinuhos ko para sa kanyang pangarap, ay ganito ang igaganti niya? Inilaan ko ang aking kabataan sa madidilim na silid ng laboratorio habang siya ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight ng tagumpay. Ako ang utak, ako ang pundasyon, ngunit sa isang iglap, ako ay naging isang lumang kagamitan na handa na niyang itapon sa basurahan. Happy anniversary, Ricardo! Bulong ko sa hangin. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Tila isang munting abo na tinangay ng hangin. Napatingin ako sa pintuan. Alam kong sa kabila nito ay ang lalaking itinuring kong buhay ko. Kasama ang babaeng papalit sa aking trono. Ganito na lang ba ang halaga ng 20 taon ng pagpapakasakit? Pagkatapos kong harapin ang lahat ng bagyo para sa kanya, bakit ako pa ang tila naiwan na mag-isa sa gitna ng ulan, basang-basa at walang masilungan? Huwag mo nang dumiin ang sahig ng pamamahay na ito, Elena. Wala ka ng pwesto rito. Ang isang baog na tulad mo ay walang karapatang manatili sa ilalim ng bubong na pag-aari ng pamilya namin. Ang boses ni Lola Belen, ang biyenan kong itinuring kong parang sariling ina, ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas. Pagdating ko sa gate ng mansyon na pinaghirapan naming itayo ni Ricardo, hindi yakap o pag-unawa ang sumalubong sa akin. Sa halip, bumungad sa paningin ko ang aking mga damit at ilang mahahalagang gamit na nakakalat sa basang damuhan. Ang mga maleta ko ay nakabukas.
Ang mga paborito kong libro at mga lumang notebook ng aking mga eksperimento ay parang mga basurang itinapon ng walang pakundangan. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ko ay tila may nakatali na mabigat na kadena. Yumuko ako para pulutin ang isang litrato namin ni Ricardo noong kami ay nagsisimula pa lamang. Sa litratong yon, pareho kaming payat, parehong madusing ang mga mukha mula sa pagtatrabaho sa bukid, ngunit puno ng pangarap ang aming mga mata. Ngayon, ang mukha ni Ricardo sa larawan ay nabahira na ng putik mula sa sapatos ni Lola Belen na tila sinadyang tapakan ng aming nakaraan. Lola, bakit po? Halos pabulong kong tanong habang pilit na pinipigilan ang pagpiit ng aking dibdib. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ibinenta ko ang huling piraso ng lupang iniwan ng mga magulang ko sa probinsya para lang magkaroon si Ricardo ng puhunan. Ako ang nagbayad sa lahat ng utang niyo noong kinuha ng bangko ang bahay niyo. Bakit ngayon? Parang hindi niyo na ako kilala. Tumawa siya. Isang tawa na puno ng panunuya at walang bahid ng awa. Utang na loob? Utang na loob ba ang tawag mo doon? Tungkulin mo yon bilang asawa. Pero ang hindi mo na ibigay ay ang pinakamahalaga, ang tagapagmana. Ngayon, si Miranda ay nagdadalang tao na. Mayroon na siyang dinadala na dugong lalaki para sa aming pamilya. Ikaw, isa ka lang baog na inahin na wala ng silbi, kundi ang magkulong sa laboratorio na puno ng mabahong gamot. Alis na. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking likuran. Ang tinatawag nilang baog ay ang masakit na biro ng tadhana. Maraming beses kaming sumubok, ngunit sa huli, ang katawan ko ay napagod na rin dahil sa labis na pagtatrabaho at pagkakalantad sa mga matatapang na kemikal. Lahat para lang mapaganda ang formula ng mga pataba na nagpayaman sa kanila. Ang sakripisyo ko para sa kanilang yaman ang naging dahilan kung bakit nawalan ako ng kakayahang maging ina. At ngayon, iyon pa ang gagamitin nilang sandata para itaboy ako. Wala na akong nagawa kundi ang bitbitin ang aking lumang mikroskopyo, ang tanging gamit na hindi nila naitapon dahil akala nila ay wala na itong halaga. Naglakad ako palayo sa mansyon, ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng gabi ang tanging kasama ko. Sa bawat patak ng ulan, tila hinuhugasan nito ang natitira kong pag-asa. Narating ko ang isang maliit at abandonadong dampa sa dulo ng bayan. Dito nagsimula ang lahat. Dito ko binuo ang unang formula na nagpabago sa buhay ni Ricardo. Ang dampa ay puno ng sapot ng gagamba, ang sahig ay maalikabok, at ang bubong ay may ilang butas na pinapasukan ng ulan. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, niyakap ko ang aking lumang mikroskopyo. Nararamdaman ko ang lamig ng bakal nito sa aking balat. At sa sandaling iyon, tila may isang munting apoy na muling nagliyab sa aking kalooban. Kinuha nila ang lahat sa akin, ang bahay ko, ang asawa ko, ang karangalan ko sa harap ng ibang tao. Pero may isang bagay silang hindi kailanman makukuha. Ang talinong dumadaloy sa aking isipan at ang mga lihim na formula na nakaukit sa aking memorya. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na abot-tanaw. Magagawa ko kaya ang muling bumangon mula sa abong iniwan nila? O hahayaan ko na lang ba na lamunin ako ng dilim ng aking mga sugat? Ganito na lang ba talaga? Ang lahat ng ibinigay ko, ang lahat ng tiis na dinanas ko, mauuwi ilang ba sa isang maalikabok na dampa sa gitna ng kawalan? Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang kamao o ang sigaw, kundi ang isang piraso ng papel na kinalimutan na ng panahon. Sa gitna ng masukal at maalikabok na sulok ng lumang dampa, pilit kong binuksan ang isang kalawanging kahon na gawa sa yero. Ang amoy ng amag at luma ay agad na humalik sa aking ilong, tila nang gigising sa mga alaala na matagal ko nang ibinaon. Ang aking mga kamay na nanginginig pa rin sa lamig at pagod,
ay maingat na naghalongkat sa mga tumpok ng naninilaw na mga dokumento. Doon, sa kailaliman ng mga lumang resibo at mga burador ng aking mga eksperimento, nahanap ko ang isang asul na folder. Nang buksan ko ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ang orihinal na kasunduan para sa Patent F7, ang mismong formula na naging pundasyon ng bilyon-bilyong halaga ng kumpanya ni Ricardo. Habang binabasa ko ang bawat salita sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na kandila, mabilis na kumabog ang aking dibdib. Licensing agreement lamang ito. Bulong ko sa sarili. Ang aking tinig ay puno ng gulat at unti-unting pag-asa. Hindi ko kailanman ibinigay ang pagmamay-ari ng aking talino kay Ricardo. Ipinahiram ko lamang ang karapatang gamitin ito sa kumpanya sa loob ng 20 taon, sa ilalim ng kondisyon na mananatiling maayos ang aming pagsasama bilang magkatuwang sa negosyo at buhay. Sa madaling salita, ang bawat bote ng pataba na ibinebenta nila sa merkado ay dumedepende sa aking pahintulot. Isang pirma ko lang at ang buong produksyon nila ay magiging iligal sa mata ng batas. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Mateo sa isang maliit at tago na coffee shop. Si Mateo ay isang matapat na abogado at kaibigan ko noong kolehiyo. Ang tanging taong hindi tumalikod sa akin nang mabalitaan ang aking kinasapitan. Pagkakita niya sa akin, bakas sa kanyang mga mata ang lungkot at galit para sa sinapit ko, ngunit nanatili siyang profesional. Elena, kung totoo ito, meron tayong malakas na laban. Seryosong sabi ni Mateo habang tinitignan ang dokumento. Dahil sa ginawa niyang pagtataksil at ang sapilitang pagpapaalis sa iyo, maaari nating i-invoke ang moral and ethical breach ng inyong kasunduan. Maaari nating bawiin ang lahat ng karapatan mo sa loob ng 48 oras. Napatitig ako sa dulo ng folder. Doon ay nakita ko ang aking lagda mula 15 taon na ang nakalilipas. Ang mga linyang yon ay bakas ng isang batang babaeng puno ng pag-ibig at pangarap. Isang babaeng naniwala na ang kanyang sakripisyo ay sapat na para sa isang masayang tahanan. Hinaplos ko ang aking sariling pirma. Ang bawat kurba nito ay tila isang haplos sa sugat ng aking nakaraan. Sa loob ng 15 taon, ang pirmang ito ang nagpayaman sa isang taong walang utang na loob. Ngayon, ang pirmang ito rin ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Gawin mo ang dapat, Mateo. Wika ko ng may kasiguruhan. Ayaw ko nang sakta ng sinuman, pero kailangan kong bawiin ang dangal na ninakaw nila sa akin. Habang palabas ako ng cafe, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa aking tapat. Bumaba si Miranda, suot ang kanyang mamahaling alahas at isang mapanguyam na ngiti. Akala ko ba ay nasa kangkungan ka na, Elena? Bakit tila gumagala ka pa rin sa mga lugar na hindi mo na kayang bayaran? Pangungutya niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na punong-puno ng katahimikan bago ang isang malakas na unos. Miranda, tamasahin mo ang bawat sandali ng karangyaan mo ngayon. Mahinahon kong sabi. Ang aking tinig ay malamig pa sa yelo. Dahil ang mundong kinatatayuan mo ay hiram lamang sa akin at sisiguraduhin kong sa lalong madaling panahon, babawiin ko na ang lahat ng utang nyo. Nawala ang ngiti sa labi ni Miranda. May kung anong takot ang rumehistro sa kanyang muka nang makita ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Iniwan ko siyang nakatayo doon habang ang hangin ay tila bumubulong ng isang balita na hindi nila inaasahan. Ano kaya ang gagawin ni Ricardo kapag nalaman niyang ang bawat sentimo ng kanyang yaman ay nakasabit na lamang sa isang manipis na hibla ng aking pasensya? Sa gitna ng masukal na bahagi ng bakuran ng aking dampa, pilit kong ibinabalik ang sigla ng aking mga eksperimento. Ang amoy ng basang lupa, ang halimuyak ng mga nabubulok na dahon na aking pinoproseso bilang organikong pataba, ang tanging nagbibigay sa akin ng kapayapaan.
Sa loob ng maliit na silid na ito, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bintanang may lamat, binuo ko ang isang bagong formula. Isang formula na mas mahusay, mas mura, at mas ligtas kaysa sa lahat ng nagawa ko noon. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang nabulabog. Narinig ko ang ingay ng ilang sasakyang huminto sa labas, ang tunog ng mga gulong na kumakiskis sa tuyong lupa at maliliit na bato. Pagbukas ng pinto, pumasok si Ricardo na may kasamang dalawang lalaking nakauniporme ng kumpanya. Kasunod nila ay si Miranda na tila diring-diri sa alikabok ng aking tinitirhan. Ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ko, habang mahigpit kong hawak ang isang test tube na naglalaman ng aking pinakabagong sample. Nabalitaan ko na may bago kang pinagkakaabalahan. Elena, sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa mga gamit ko. Huwag mong kalilimutan, ayon sa kontrata natin, anumang imbensyon o formula na malilikha mo habang tayo ay kasal pa ay pag-aari ng kumpanya. Kaya kukunin namin ang lahat ng ito. Hindi maaari. Wala na ako sa kumpanya mo, Ricardo. Itinapon niyo na ako. Sigaw ko. Pilit kong hinaharangan ang aking maliit na mesa, ngunit hindi siya nakinig. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagsimulang kumilos ang kanyang mga tauhan. Narinig ko ang tunog ng mga kristal na nagbabanggaan habang hinahablot nila ang aking mga kagamitan. Isang matinis at malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang umalingaw-ngaw sa loob ng dampa nang mahulog ang isa sa aking mga flask sa semento. Ang likidong pinaghirapan ko ng ilang linggo ay kumalat sa sahig, tila mga luhang hindi ko mailabas. Sinubukan kong bawiin ang aking mga notebook, ngunit malakas akong itinulak ni Ricardo. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ako sa matigas at malamig na sahig. Sa aking pagbagsak, naramdaman ko ang matulis na dulo ng isang basag na salamin na bumaon sa aking palad. Tignan mo nga ang sarili mo, Elena, wika ni Miranda habang nakatayo sa itaas ko. Suot ang kanyang mga sapatos na ginto ang kulay. Para kang basura na nakadikit sa sahig. Akala mo ba ay makakabangon ka pa? Isang squatter na katulad mo ay walang puwang sa mundo ng mga matatagumpay. Mamatay kang dukha kasama ng mga walang silbi mong eksperimento. Tumawa sila habang inilalabas ang aking mga kagamitan. Pinanood ko silang umalis. Bit-bit ang bunga ng aking pagpapakasakit. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang dagdag na sugat sa aking puso. Nanatili akong nakaupo sa sahig. Ang aking sugatang palad ay nagsisimulang magpadaloy ng sariwang dugo na humahalo sa alikabok. Ngunit sa halip na umiyak, tinitigan ko ang aking kamay. Ang sakit ng sugat ay hindi kasing hapdi ng apoy na nagsisimulang magliyab sa loob ng aking dibdib. Kinuha ko ang isang matalim na piraso ng basag na bote at mahigpit itong hinawakan. Hindi na ito luha ng kawalang pag-asa. Ito na ang dugo ng aking panunumpa. Inisip ni Ricardo na nakuha niya ang aking kayamanan dahil hawak niya ang aking mga sample. Ngunit ang hindi niya alam, ang tunay na formula ay hindi nakasulat sa anumang papel na kinuha niya. Ito ay nakatago sa bawat himaymay ng aking utak, sa bawat alaala ng aking mga pagkakamali at tagumpay. Bakit ba siya nagmamadaling kunin ang bagong invention ko? May malaking problema ba sa kumpanya na hindi niya masolusyunan? Tumayo ako at pinunasan ang aking sugat gamit ang isang lumang panyo. Kinuha ko ang isang sobrang nakatago sa ilalim ng aking unan. Isang liham na sadyang inihanda ko para sa mga dayuhang kumpanya na balak pasukin ni Ricardo. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, sisiguraduhin kong sa dumi rin siya lulubog. Isang huling sulyap sa aking dampa at alam ko na sa susunod na pagkikita namin, hindi na ako ang babaeng nakadapa sa sahig. Siguraduhin mong walang lilitaw na kahit anong record sa database, Doc. Gusto ni Ricardo na makakita ng perpektong ultrasound image bukas. Heto ang bayad mo. Doblehin mo na lang ang effort para hindi tayo mabisto. Napatitig ako sa siwang ng pinto
ng isang pribadong silid sa loob ng isang mamahaling klinika. Narito ako para sana ipaggamot ang sugat sa aking palad mula sa nangyaring gulo sa aking dampa. Ngunit tila ang tadhana na mismo ang nagdala sa akin sa harap ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang hiwa ng salamin. Ang tinig na yon ay hindi nagkakamali. Kay Miranda iyon. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko siyang nag-aabot ng isang makapal na sobre sa isang doktor na tila pamilyar ang mukha sa mga balita. Walang bahid ng pagdadalang tao sa kanyang mga galaw. Wala ang pag-iingat ng isang ina. Wala ang lambot ng isang babaeng nagdadala ng bagong buhay. Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay ang kislap ng kasakiman at ang lamig ng isang planong binuo mula sa kasinungalingan. Ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Ricardo ang dahilan kung bakit niya ako itinapon na parang basahan ay isa lamang palang palabas. Isang huwad na sining para makuha ang tiwala at yaman ng aking asawa. Dahan-dahan akong umatras, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ang sakit sa aking palad ay tila nawala, napalitan ng isang matinding pait na gumagapang sa aking lalamunan. Habang naglalakad ako palabas ng klinika, tumambad sa akin ang naglalakihang LED screen sa gitna ng syudad. Doon, nakita ko ang mukha ni Ricardo, maaliwalas, nakangiti, at buong pagmamalaking ibinibida ang bagong produkto ng kumpanya, ang produktong ninakaw niya mula sa aking mga kamay. Ang tagumpay ay para sa mga may paninindigan. Wika ni Ricardo sa video, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada. Napatawa ako ng mapait. Ang paninindigang sinasabi niya ay nakatayo sa isang pundasyon ng buhangin at mga lihim na handa ng gumuho. Naupo ako sa isang maliit at madilim na karinderya sa kanto, malayo sa kinang ng mga gusaling pag-aari namin noon. Umorder ako ng isang mangkok ng lugaw, mainit, simple, at walang halong luho. Habang hinihipan ko ang usok ng aking pagkain, pinagmasdan ko ang aking paligid. Ang mga taong nagtatrabaho ng marangal, ang mga nanay na nagbibilang ng barya para pambili ng gatas ng anak, ang mga magsasakang amoy araw, sila ang tunay na buhay. At ako, na dating nakatira sa tore ng ginto, ay narito na ngayon sa piling nila. Dito ko naramdaman ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Wala na akong kailangang protektahan na imahe. Wala na akong asawang kailangang pagsilbihan sa kabila ng kanyang panlalait. Ang bawat subo ko ng lugaw ay tila isang gamot na nagpapalakas sa aking lupaypay na katawan. Ang kumpanyang yon, ang yaman na yon ay itinayo ko gamit ang aking utak at pawis para sa isang lalaking hindi man lang marunong tumingin sa likuran. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Mateo. Mateo, ituloy mo na. Ipadala mo na ang legal notice sa lahat ng kanilang planta at sa Bureau of Patents. Ngayon na. Sigurado ka na ba, Elena? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Paalala ni Mateo sa kabilang linya. Matagal na kaming walang babalikan, Mateo. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Gaano mo man ito tabunan ng semento, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas at wasakin ang anumang nakaharang. Sagot ko ng may determination. Habang naglalakad ako pabalik sa aking dampa, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbababadya ng isang malakas na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako takot mabasa. Ang ulan na darating ay hindi para lunurin ako, kundi para hugasan ang lahat ng dumi at kasinungalingan na bumabalot sa aking buhay. Sino ang tunay na talunan sa larong ito? Ang babaeng nawalan ng yaman pero nahanap ang kanyang sarili? O ang lalaking may lahat ng pera sa mundo pero nabubuhay sa piling ng isang malaking kasinungalingan? Itigil ang lahat ng operasyon. Ayon sa utos ng korte, bawal nang ilabas ang anumang produkto mula sa planta na ito. Iligal ang paggamit ninyo sa Patent F. Pito.
Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel. Naroon ang lahat ng malalaking negosyante, ang mga mamamahayag, at ang mga dayuhang investor na balak sanang pumirma ng kontrata kay Ricardo. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang aking asawa. Suot ang kanyang pinakamahal na suit, hawak ang isang baso ng champagne, at may ngiti ng isang hari na nagtagumpay. Ngunit sa isang iglap, ang ngiting iyon ay napalitan ng isang maputlang maskara ng takot at pagkalito. Nakapanood ako mula sa isang maliit na telebisyon sa loob ng isang karinderya. Pinagmasdan ko kung paano dahan-dahang binasa ni Mateo ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng teknolohiyang ipinagmamalaki ni Ricardo ay hiram lamang. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa kanyang tagumpay. Ngayon ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa kahihiyan. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng katarungang matagal nang nakabinbin. Ang champagne na kanina ay tila matamis sa kanyang lalamunan. Sigurado akong ngayon ay lasang-lason na. Ang bawat palakpakan na narinig niya kanina ay napalitan ng mga bulungan na parang mga bubuyog na sumasaksak sa kanyang pandinig. Naramdaman ko ang pangangatog ng aking sariling mga daliri habang hawak ko ang isang baso ng tubig. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng 20 taon na tila biglang gumaan. Ang mga kamay kong ito na tinawag niyang magaspang at nakakasuka, ang siya palang may hawak ng susi sa kanyang kaharian. At sa isang pikit mata, ang susing iyon ay tuluyan ko ng pinihit para ikulong siya sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang mga dayuhang investor na kanina ay nakikipagkamay sa kanya. Ngayon ay mabilis na lumalayo. Tila ayaw madikitan ng mantsa ng kanyang iskandalo. Nakita ko sa telebisyon ang paglapit ni Miranda sa kanya, hindi para umalo, kundi para sumigaw at magtanong kung ano ang mangyayari sa kanilang pera. Ang pag-ibig na ipinagpalit niya sa akin ay nagsisimula na ring magpakita ng tunay na kulay nito sa gitna ng unos. Sa dinami-dami ng pangarap na itinanim ko para sa atin. Bakit ang tanging tumubo ay ang iyong kataksilan? Bulong ko sa aking sarili, habang ang aking paningin ay dahan-dahang lumalabo dahil sa isang luhang hindi ko mapigilan. Pero ito na ang huling luha para sa kanya. Ang susunod kong mga luha ay para na sa sarili kong paglaya. Nabalitaan ko na lamang sa radyo na bumagsak ang stock ng kumpanya sa pinakamababang antas sa kasaysayan nito. Ang mga bangko ay nagsimulang magpadala ng mga sulat para bawiin ang mga pautang. Ang mansyong kinaroroonan ni Lola Belen at Miranda ay tila naging isang mainit na pugon dahil sa dami ng mga maniningil na nag-aabang sa labas ng gate. Nang gabing iyon, natulog ako sa aking maliit na dampa. Wala ang malambot na kama, wala ang malamig na aircon, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog ako ng mahimbing. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito na ang awit ng aking muling pagsilang. Ngunit alam kong hindi titigil si Ricardo. Alam kong hahanapin niya ako, hindi dahil sa mahal niya ako, kundi dahil kailangan niya ang aking utak para isalba ang kanyang nalulunod na barko. Ang tanong ay, handa na ba siyang harapin ang isang Elena na wala nang natirang awa sa puso? Saan kaya siya pupunta ngayong ang lahat ng pintong binuksan ko para sa kanya ay isa-isa ko na ring ipininid? Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa para sa iyong sandaling pansin, Ricardo. Ngayon, ang bawat hakbang ko ay may sarili ng himig at ang bawat salita ko ay may bigat na hindi mo na kayang pasanin. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking bagong opisina sa loob ng Sentro ng Pag-asa. Ang suot kong puting blusa ay malinis at plansado, tila sumisimbolo sa bagong pahina ng aking buhay. Wala na ang amoy ng amag at dumi. Napalitan na ito ng bango ng sariwang sampagita at ang amoy ng bagong luyang tsaa sa aking mesa.
Hinaplos ko ang aking buhok na maayos na nakapusod. Sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang itago ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang mga pilat at kalyo na dati ay ikinahiya ni Ricardo ay tila mga gintong palamuti na ngayon sa aking paningin, mga saksi sa aking katatagan. Ang silid na ito ay puno ng liwanag mula sa malalaking bintanang salamin. Mula rito, natatanaw ko ang malawak na palayan kung saan ang mga magsasaka ay masayang nagbubungkal ng lupa. Gamit na nila ang aking bagong organikong pataba, ang pormulang binuo ko sa gitna ng aking pag-iisa at pait. Ang bawat luntiang dahon na sumasayaw sa hangin ay tila isang palakpak para sa aking tagumpay. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto at pumasok si Mateo na may dalang isang plake. Elena, binabati kita. Tinanggap mo ang parangal bilang Scientist of the Year sa larangan ng agrikultura. Ang buong bansa ay humahanga sa iyong ginawa. Ngumiti ako ng bahagya. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng babaeng minaliit at itinapon matapos pagsamantalahan ang kanilang talino. Naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng emosyon sa aking dibdib. Hindi ito ang hapdi ng galit, kundi ang tamis ng pagkilala sa sariling halaga. Ang bawat sakripisyo ko noon ay tila mga buto na sa wakas ay namumukadkad na ngayon. Ngunit ang katahimikan ay nabulabog nang makita ko ang isang pamilyar na anino sa labas ng aking glass wall sa ibaba. Si Ricardo, mukha siyang matanda ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. Sinusubukan niyang pumasok sa gusali, ngunit mahigpit siyang hinarang ng 2 security guard. Nakita ko kung paano siya nagmakaawa, kung paano niya isinigaw ang aking pangalan, habang pilit na inaabot ang pintong, hindi na magbubukas para sa kanya. Pinagmasdan ko siya mula sa itaas. Wala akong naramdamang tuwa sa kanyang paghihirap, ngunit wala na rin akong naramdamang habag. Ang lalaking ito ang kumuha ng aking kabataan at dangal. At ngayon, siya ay isa na lamang dayuhan sa aking bagong mundo. Ang hangin sa loob ng aking opisina ay nanatiling malamig at payapa. Habang sa labas, si Ricardo ay tila isang ligaw na kaluluwa na hindi na alam kung saan pupunta. Hayaan mo siya, Mateo. Mahinahon kong sabi habang nakatitig sa malawak na langit. Ang bawat tao ay may sariling anihan. Ang itinanim niya ay ang hangin ng kataksilan, kaya ang aanihin niya ngayon ay ang unos ng kawalan. Lumabas ako sa gusali at naglakad patungo sa bukid. Doon, sinalubong ako ng isang matandang magsasaka, si Mang Jose. Mayroon siyang nangiti na abot hanggang mata habang ipinapakita ang kanyang mga palay na hitik sa butil. Salamat, Doktora Elena. Dahil sa inyo, hindi na kami kailangang mangutang para lang sa mahal na pataba. May pampaaral na ako sa mga apo ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kagalingan ng aking mga sugat. Ang aking ligaya ay hindi nagmumula sa pagbagsak ni Ricardo, kundi sa pag-angat ng mga taong dati ay wala ring boses na katulad ko. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa maling tao ay muling nagbalik sa akin, ngunit sa mas malawak at mas makabuluhang paraan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, narinig namin ang isang nakakabinging dagundong mula sa kabilang panig ng bayan, ang direksyon kung saan matatagpuan ang planta ni Ricardo. Isang itim na usok ang dahan-dahang gumapang sa langit, tila isang madilim na babala. Ang aking puso ay biglang kumaba. Isang malaking aksidente ang naganap dahil sa pagpilit nilang gamitin ang pekeng formula nang wala ang tamang balanse. Hanggang saan aabot ang kasakiman ni Ricardo? At ilan pa kaya ang madadamay sa apoy na siya mismo ang nagmitsa? Doktora Elena, bulag na po siya. At sa gitna ng malaking sakuna sa kanyang planta, wala siyang naging kasama. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay tila isang malayo at malamig na bulong.
Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina. Pinapanood ang makapal at itim na usok na dahan-dahang lumalamon sa asul na langit mula sa direksyon ng kumpanya ni Ricardo. Ang hangin ay may dalang amoy ng nasunog na goma at matapang na asido. Isang pamilyar na amoy na dati ay naging bahagi ng aking buhay. Ngunit ngayon ay tila amoy na ng isang mabilis na pagkabulok. Dinala ako ng aking mga paa sa ospital, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang uri ng pagtatapos na kailangan kong masaksihan. Sa mahabang pasilyo, narinig ko ang humihikbing tinig ni Lola Belen. Nang makita niya ako, agad siyang tumakbo at lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panghahamak ang ibinibigay, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa aking laylayan. Elena, maawa ka. Kailangan ni Ricardo ng operasyon. Ninakaw ni Miranda ang lahat ng pera sa vault bago siya tumakas kasama ang kanyang tunay na lalaki. Wala kaming naiwan kahit isang sentimo. Elena, pamilya tayo. May utang na loob ka rin sa amin dahil pinatira ka namin sa mansyon. Pagmamakaawa niya, ang kanyang muka ay puno ng luha at dumi. Tinitigan ko siya ng matagal. Hinila ko ang aking laylayan mula sa kanyang pagkakahawak ng walang galit, ngunit may kasiguruhan. Utang na loob, Lola Belen. Ang bawat pako sa mansyong yon ay binayaran ng aking pawis. Ang bawat butil ng kanin na kinain nyo ay mula sa aking mga imbensyon. Ibinigay ko ang aking kabataan at ang aking kakayahang maging ina para sa inyo. Ngayon, ang utang na yon ay bayad na. Ang tanging natitira ay ang anihan nyo sa itinanim ninyong kawalang hiyaan. Iniwan ko siyang nakalugmok sa sahig at dahan-dahang lumapit sa pinto ng silid ni Ricardo. Mula sa maliit na bintanang salamin, nakita ko siya. Ang kanyang muka ay balot ng makapal na gasa. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa gilid ng kama dahil sa hapdi ng mga paso. Ang lalaking dati ay hindi makatingin sa aking mga kamay dahil sa gaspang, ngayon ay hindi na makakakita ng kahit anong liwanag. Ang kanyang mundong itinayo sa pagnanakaw ay tuluyan ng naging madilim. Pumasok ako sa loob, ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang mabagal na martsa ng katarungan. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ang isang maliit na kumpol ng bulaklak ng jasmine mula sa aking bag. Ang bulaklak na dati ay kinamumuhian niya dahil ayon sa kanya ay mababa ang uri nito at para lamang sa mga mahihirap. Inilapag ko ito sa kanyang bedside table. Ang halimuyak ng jasmine ay dahan-dahang humalo sa amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng silid. Naramdaman niya ang aking presensya. Sino yan? Miranda? Ikaw ba yan? Tulungan mo ako. Ungol niya. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Hindi ako sumagot. Hinaplos ko ang dulo ng kanyang kama, isang huling pamamaalam sa aninong minahal ko noon, at dahan-dahan akong lumabas. Sa labas ng ospital, sinalubong ako ni Mateo na may dalang isang lumang folder. Elena, nahuli na si Miranda sa border. Bago siya dalhin ng mga awtoridad, mayroon siyang ibinigay na mga dokumentong itinago ni Ricardo sa loob ng maraming taon. Tungkol ito sa iyong ama. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada. Ang aking mundo ay tila muling nayanig. Hindi lamang palayaman ang ninakaw sa akin ni Ricardo. Ang mga dokumentong yon ay nagpapatunay na si Ricardo ang nagmamanipula sa mga utang ng aking ama. Siya ang dahilan kung bakit nawalan ng lupa ang pamilya ko. At siya ang nagtulak sa aking ama sa watang na naging sanhi ng kanyang atake sa puso. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinaglingkuran ko ng 20 taon, ay siya palang pumatay sa aking ama sa pamamagitan ng panulat. At panlilin lang, paano ko nagawang mahalin ang taong pumatay sa tanging pamilyang meron ako? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong nalaman na ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng kanyang sariling ama?
Ang bawat sentimo ng yaman mo, Ricardo, ay may bakas ng luha at dugo ng tatay ko. Akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang katotohanan sa ilalim ng mga peking ngiti at mamahaling suit? Dahan-dahan kong ibinagsak ang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang kama sa ospital. Ang tunog ng mga papel na tumama sa kutsyon ay tila isang hatol na nagtapos sa katahimikan ng silid. Si Ricardo, nabalot pa rin ng gasa ang mga mata at tila isang lantang gulay na nakaratay, ay napaigtad. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang paligid, tila naghahanap ng isang bagay na kakapitan sa gitna ng kadilimang siya rin ang lumikha. Elena, ikaw ba yan? Ang nangangatog niyang tinig ay puno ng takot. Anong sinasabi mo? Mahal kita. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Wala na si Miranda. Kinuha niya ang lahat. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Napatawa ako ng mapait. Isang tawa na walang halong saya, kundi purong hapdi. Lumapit ako sa gilid ng kanyang kama. Sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Mahal, huwag mong dungisan ang salitang yan, Ricardo. Pinakasalan mo ako para makuha ang talino ko at bago yon, sinira mo ang buhay ng tatay ko para mapilitan kaming lumapit sa'yo. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa bangin habang nagpapanggap kang tagapagligtas. Ikaw ang pumatay sa kanya, hindi man sa bala, kundi sa dahan-dahang pag-ubos ng kanyang dangal. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Ricardo. Ang monitor sa gilid ng kanyang kama ay naglalabas ng mabilis na hudyat ng kanyang tumataas na blood pressure. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat kasalanang nagawa niya. Pilit niyang inabot ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa desperasyon. Patawarin mo ako, Elena. Nagawa ko lang yon dahil natatakot akong mawala ka. Gusto kong maging sapat para sa'yo. Gusto kong maging makapangyarihan para hindi mo ako iwan. Sa paghahanap mo ng kapangyarihan, nawalan ka ng kaluluwa. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mga daliri sa aking braso. Ngayon, tapos na ang laro. Narito ako hindi para makinig sa iyong mga dahilan, kundi para bawiin ang sa akin. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang susi. Ang susi ng aming lumang bahay sa probinsya na kinuha niya sa amin noon. Kinuha ko rin ang isang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari na sa pilitan niyang pinirmahan noong nakaraang buwan nang hindi niya binabasa. Ang bahay ng tatay ko, ang lupang ninakaw mo, ay akin na muli. At ang huling piraso ng kadenang nag-uugnay sa atin, inilabas ko ang mga papeles ng leon na matagal ko nang nilagdaan. Maingat ko itong inilagay sa kanyang nanginginig na mga palad. Malaya ka na, Ricardo. Malaya ka nang mabulok sa kadilimang pinili mo. Huwag mo na muling babanggitin ang pangalan ko dahil ang Elena na minahal at pinagsilbihan ka ay matagal na ring namatay kasabay ng tatay ko. Tumayo ako ng tuwid. Naramdaman ang bigat ng 20 taon na tila isang telang dahan-dahang nahuhulog mula sa aking mga balikat. Sa bawat hakbang ko palabas ng silid, tila may isang munting bahagi ng aking puso ang naghihilom. Ang bawat semento ng pasilyo ng ospital ay tila nagdiriwang sa aking paglaya. Paglabas ko ng gusali, tumambad sa akin ang liwanag ng papalubog na araw. Kulay rosas, lila at ginto. Napatingin ako sa aking cellphone. Isang mensahe mula kay Mateo ang bumungad sa akin. Elena, opisyal na. Ang ating bagong formula ay inaprubahan na para sa international distribution. Ang sentro ng pag-asa ay kilala na sa buong Asya. Ngumiti ako sa gitna ng aking mga luha. Ang tagumpay na ito ay hindi para kay Ricardo, kundi para sa batang babaeng nangako sa kanyang ama na balang araw ay mababawi niya ang kanilang karangalan. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, isang tawag ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero.
Doktora Elena, may isang babaeng naghahanap sa inyo sa gate ng inyong opisina. Sabi niya ay may dala siyang bata at kailangan niya raw ng tulong ninyo dahil wala na siyang mapuntahan. Si Miranda ba ito? O isang bagong pagsubok na naman ng tadhana? Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng perang nasa bangko, kundi sa dami ng buhay na nabago mo dahil sa iyong paninindigan. Sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, gaano man ito kasakit sa simula. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa lobby ng aking bagong tayong gusali. Ang sentro ng pag-asa ay hindi na lamang isang munting laboratorio. Isa na itong institusyon na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong magsasaka at nag-aaral sa mga bagong teknolohiya para sa ating kalikasan. Habang tinitignan ko ang aking refleksyon, nakita ko ang isang babaeng malayo na ang narating mula sa madilim na dampa sa dulo ng bayan. Ang suot kong asul na terno ay tila sumasalamin sa katahimikan ng dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ngunit ang aking atensyon ay natuon sa babaeng naghihintay sa gate. Paglapit ko, nakita ko ang isang payat at hapong babae na may kargang isang batang sakitin. Hindi ito si Miranda. Siya ay si Rosa, isa sa mga dating trabahador sa planta ni Ricardo na nagkasakit dahil sa kawalan ng proteksyon sa mga kemikal. Ang bata sa kanyang bisig ay hirap huminga. Ang bawat hininga nito ay tila isang munting pito sa gitna ng katahimikan. Doktora Elena, patawad po sa pag-abala. Hikbi ni Rosa habang pilit na lumuluhod sa aking harapan. Wala na po kaming matakbuhan. Si Ricardo po, hindi kami binayaran ng insurance. Sabi niya, ay kasalanan namin kung bakit kami nagkasakit. Maawa po kayo sa anak ko. Naramdaman ko ang isang pamilyar na hapdi sa aking dibdib. Ang hapdi ng kawalang katarungan. Dahan-dahan kong inabot ang bata at naramdaman ang init ng kanyang lagnat sa aking balat. Tumayo ka, Rosa. Sa lugar na ito, walang lumuluhod para sa katarungan. Ang bawat isa ay may karapatang mabuhay ng may dangal. Inutos ko agad sa aking mga staff na dalhin sila sa aming klinika at ibigay ang lahat ng kailangang gamot. Pinagmasdan ko silang papalayo at doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng aking tagumpay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti kay Ricardo. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga buhay na sinira ng kanyang kasakiman. Ang bawat batang gagaling, ang bawat pamilyang mabibigyan ng pagkakataon, ay isang munting tagumpay laban sa dilim ng nakaraan. Sa gitna ng aking pag-iisip, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng opisina. Bumaba ang dalawang kabataang matatangkad at may mga ngiting tila nagdadala ng sikat ng araw. Sila ang aking mga anak, sina Marco at Sofia. Sa loob ng maraming taon, inilayo sila sa akin ni Ricardo, ipinadala sa ibang bansa at pinaniwalang ako ay isang baliw at irresponsableng ina. Ngunit sa huli, ang dugo ay laging hahanap ng kanyang pinagmulan. Mama! Sabay nilang sigaw habang tumatakbo patungo sa akin. Ang mahigpit nilang yakap ay tila isang gamot na tuluyang naghilom sa lahat ng sugat ng aking pagkatao. Ang bango ng kanilang buhok, ang init ng kanilang mga bisig ay nagpaalala sa akin na hindi ako kailanman naging baog o walang silbi. Ako ay isang ina na nagtagumpay sa pagpapanatili ng kanyang dangal para sa kanyang mga anak. Nalaman namin ang lahat, Ma. Salamat sa pagiging matatag, bulong ni Sofia habang nakasandal sa aking balikat. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mga luha sa aking pisngi, hindi luha ng pait, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Ang pag-ibig na ipinagkait sa akin ni Ricardo ay nahanap ko sa loob ng yakap ng aking mga anak. Nang hapong iyon, dumaan kami sa lumang kumpanya ni Ricardo. Ang gusali ay nakatiwangwang na, puno ng mga vandal at kalawang. Nakita ko si Ricardo sa di kalayuan, nakaupo sa isang silyang kahoy sa harap ng isang maliit na tindahan. Tila isang anino ng taong dati ay kinatatakutan ng lahat. Hawak niya ang isang baso ng mumurahing kape
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Hindi ko pinatigil ang sasakyan. Tumingin ako sa aking mga anak at ngumiti. Ang nakaraan ay isa na lamang kwento na mayroon ng tuldok. Ang hinaharap ay isang malawak na bukirin na naghihintay na tamnan ng mga bagong pangarap. Habang palayo ang aming sasakyan, napansin ko ang isang maliit na bulaklak na sumisibol sa gitna ng bitak ng semento sa tapat ng lumang kumpanya. Isang patunay na kahit sa gitna ng pagkawasak, ang buhay ay laging gagawa ng paraan para muling sumikat. Ganito na nga ba ang huling kabanata? O simula pa lamang ito ng isang buhay na wala ng bahid ng takot at pag-aalinlangan? Ang buhay ay hindi isang tuwid na guhit. Ito ay tila isang malawak na bukirin na kailangang dumaan sa tindi ng sikat ng araw at bagsak ng ulan bago magbunga ng ginto. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng kasinungalingan ni Ricardo. At ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming lumang bahay sa probinsya, ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng pait. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga namumukadkad na jasmine sa bakuran ay tila isang mahinhin na yakap ng kalikasan. Nang umagang yon, dumating si Mateo na may dalang isang itim na sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit payapa. Lena, pumanaw na si Ricardo kagabi sa charity ward ng ospital. Mahinahon niyang balita. Bago siya nalagutan ng hininga, iniwan niya ang sulat na ito para sa iyo. Ibinigay rin niya ang huling titulo ng maliit na lupang natitira sa kanyang pangalan. Ang lupang kinuha niya sa tatay mo noong araw. Kinuha ko ang sulat at dahan-dahang binuksan. Sa loob, ang mga letra ay bako-bako. Bakas na isinulat ng isang taong hindi na nakakakita at tanging pakiramdam na lamang ang ginagamit. Walang mahahabang paliwanag, walang mga huling hiling ng yaman. Ang nakasulat lamang ay, "Patawad, Elena." Sa kadilimang kinalalagyan ko, ang tanging liwanag na naaalala ko ay ang iyong mga kamay. Patawad sa lahat. Naramdaman ko ang isang mainit na patak ng luha na gumapang sa aking pisngi. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng tuluyang pagpapakawala. Pinatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ang puso ko ay pagod na sa pagdadala ng bigat ng galit. Sa kanyang paglisan, tila kasama ring nailibing ang lahat ng sakit ng nakaraan. Si Lola Belen naman ay nananatili sa isang munting shelter para sa mga matatanda, tahimik at malayo sa luho, habang si Miranda ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas dahil sa kanyang mga pandaraya. Lumingon ako sa loob ng bahay nang marinig ko ang masayang tawanan ni na Marco at Sofia. Inihahanda nila ang aming almusal at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ay tila isang masayang musika sa aking pandinig. Ang aking mga anak na dati ay inilayo sa akin ay narito na ngayon, mga katuwang ko sa pagpapatakbo ng sentro ng pag-asa. Hindi na lamang ako isang asawa o isang siyentipiko. Ako ay isang inang muling nabuo. Itinaas ko ang aking mga kamay at pinagmasdan ng mga ito sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga kalyo at maliliit na pilat ay naroon pa rin, hindi na mabubura ng panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na tinitignan ang mga ito bilang kapangitan. Ang mga sugat na ito ay naging mga gintong mapa ng aking paglalakbay. Bawat gatla ay simbolo ng isang pagsubok na aking nalampasan. Bawat peklat ay patunay na ako ay lumaban at nanalo. Ang sentro ng pag-asa ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihang katulad ko na muling mahanap ang kanilang boses. Ang aking kwento ay hindi na tungkol sa isang babaeng tinalikuran. Ito ay kwento na ng isang babaeng piniling bumangon at maging liwanag sa iba. Tumingala ako sa asul na langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, ang mundo ay malawak, at sa wakas, ang aking puso ay tahimik na. Ang muling pagsilang ay hindi nangangahulugang
mawawala ang mga sugat ng kahapon. Ibig sabihin nito, natuto ka ng mahalin ang bawat pilat dahil iyon ang nagpatatag sa'yo para harapin ang mas maliwanag na bukas. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, alam ko na ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaang nahanap ko sa loob ng aking sarili. Tapos na ang gabi ng pagluha. Narito na ang umaga ng aking walang hanggang pag-asa.